He was literally the Ronald Llamas of Digong. Draw eh, pabilis eh. Diba? So, diba? So, wala siya credibility. It should have come from the opposition, progressives, I don't know whoever. Lacson actually could have made that point. Kasi in fairness kay Lacson, we can say many things, but at least even during Digong's time, I know he was tough on the China question and West Philippine Sea. Doon ako disappointed. I would have expected actually Lacson to take the cudgels on that from the Allianza side at the very least, no? Right, pero no, during the campaign kasi ang strategy ng Allianza was keep your mouth shut. Thinking that that's a strategy that would work. Na nakita nga natin, it doesn't work anymore. Less talk, less mistake. Di ba? Dati, ganun yun. It doesn't work anymore eh. Now speak up and be heard. And that's mga nanalo yung mga pumili ng side. Yes. Oo. Ngayon, basta maingay ka, nasa headline ka, kaya nga, tignan mo si Kiko, ang dami niyang mga bloopers. Pero ito ang Senado, tuloy number 5. Di ba? Di ba? Apparently it works, basta you have to be in the news. Bino mo, kadikit na sa Erwin Tulfo na nag-number 1 before. Oo, di ba? So actually, iba na yung rules of the game ngayon eh. It's a saturation game. Kumbaga attention economy na ngayon eh. Hindi na siya yung perfect communications. Sige, so having said that, saturation economy, paano yan right now? We keep talking about Sara Duterte. Unfortunately, unfortunately. Possible, but I'd rather not talk about it, to be honest with you. Pero how do you not when they're trying to infiltrate the media, social media, with all the fake news, to try to change the narrative of this impeachment na parang siya daw yung biktima dito, political persecution. Wala daw, kumakalat ngayon sa X, kumakalat ngayon that wala daw katotohanan na nilustay siya pera sa confidential funds. According to the COA, kinlear daw siya ng COA. Pati si Roy Naguanzon, yun ang sinasabi ngayon. Speaking of Roy Naguanzon. Parang, di ba pink parang yun? similar naman yung kanilang personality. Wala akong ibang ibig sabihin doon, ha? Parang pareho naman, di ba? Yan yung tumakbo na party list na I think in-endorso ng iglesia. Natalo pa rin. Natalo pa rin. Tapos pink siya nun. Nanalo para gusto niya pumasok, hindi natanggap ng Supreme Court, di ba? Parang natalo siya. Wala pang 1 week kasama ni Speaker Romualdez. Actually, si Sandro Marcos sa picture na. Sara at saka si Guanzon, yung ingat ka sa Ron, yung ibig sabihin ng unhinged. Ayan na. Sabi ko, capital letter, no? With an exclamation point, no? Kaya nadadamay ko lang kay Kwan eh. Sa Ronald, toxic masculinity. Hindi ko nakasalanan yan. Hindi ko nakasalanan. I said, ingat lang tayo. No, I wanna go. No, Mark, were you implying that but this is again a subterfuge behind the scenes Marcos is cooking up because andyan nga si Torre, baka. But ang problem ko doon is, wala na yung element of surprise eh. Yun na yung kay Digong eh. Ano pa bang pwede surprise? I mean, alam naman natin, Bato is already in the crosshair. They're already mobilizing, counter-mobilizing na eh. So parang, I know the counter-argument would be, baka there's a Machiavellian plot, this is the fox, there's the lion. Yeah, exactly. But huwag mo na sagutin dahil sinasagot niya yung tanong niya. Sir Ronald, alam naman natin, this show is about me saying what I want using you guys as my front. Tatanungin ka niya, tapos sasagutin niya yung tanong niya. Conversation! Oo, lang ako. It is Ang labo eh, no? Labo. Ang labo eh. You're just here to agree with me. No, but seriously, Mark. Ito yung problema ko. Kasi parang merong ang lumalabas ngayon, maski kay Senate President Cheese. Right. Ang parang script ngayon, they are blaming it sa Kongreso dahil late daw. At ang sinasabi is, lahat naman kayo sunod-sunuran lang kay Speaker Romualdez. Right. So parang si Romualdez yung nilalaglag. Siya yung sinisisi dito. So, tas nag-post din yung mga iba, like si former Congressman Gary Aliano, sinasabi niya na ginagawa daw to ni Cheese because he wants to be the standard bearer ng administrasyon sa 2028 at may basbas daw ng palasyo yung pagpatay dun sa impeachment. Pero puro usap-usap pa lang, puro salita pa lang. Kaya yun ang nakakagulo yung sinasabi kasi nila Cheese, no, ay napakalaking non sequitur. Simple lang naman ito eh. Nakaabot sa Senate yung impeachment. Yeah. No? Anong trabaho ng Senate? No? Sui generis, i-defer yung recess, at i-constitute yung sarili nila as a trial court. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng fourth wheel.
Kaya nung dinribble niya yung definition ng forthwith, dun mo naramdaman ay parang may conspiracy. Simpleng-simple lang yung utos ng konstitusyon, forthwith. No? Tapos, hindi mo pa masunod. Tapos, na-delay, June 2 na nga. Tapos nilipat mo sa June 11, holiday yan June 12, June 13, tapos na yung session. Ano ba yan? Diba? Hindi naman kami ganun katalinuhan. Pero wag nyo naman kami masyadong bobohin. Okay, diba? sige. Ronald, challenge kita doon. Kung ang sinasabi mo ba, hindi niya ito itutuloy si June 11? Well, pwede naman niyang ituloy, di ba? Last 2 minutes. Pero 4 p.m. daw, 4 parang p.m. in all probabilities, bakit mo dinala sa bingit? Pwede mo naman tinapos ng June 2. Pwede mo naman, di ba? So, bakit mo pinospone, dinala mo doon sa parang final day. Right. No? Tapos yung iba, may mag-question sa'yo. As albawa, yung mga DDS, papatagalin yan para hindi matapos. Tapos pagdating ng kwan, hindi naman kayo pwede mag-overnight. Di ba? Hindi So anong gagawin mo kung may mag-delay dyan? May tumayo, mag-argue, etc. Filibuster. At dahil dinala mo sa last 2 minutes, posible yun. Halimbawa ako yung kalaban mo, hindi, isasabotahe ko yan, last day na Yun yung problema doon. Pero, bibigyan ko pa ng benefit of the doubt. Sige, di ba? Benefit of the doubt. Pero suspicious kasi na February pa yan, 25 or 27. Yes. Hindi mo nilagay sa Committee on Rules. Malaking kwan yun, Malaking kasalanan yun, Ay, in fairness, sabi ni Coco Pimentel, hindi na daw kailangan. Dapat Senate President. dapat pinasa ka agad yun. Kaya di ba ni-raise ni Coco noong isang araw? Bakit Ni wala? Soto. Ni Tito Soto. Hindi, ni-raise din ni Coco But Coco said hindi daw kailangan dumaan sa rules. Actually, pwede na i-diretso na. Okay, so Kaya nga pwede nagustuhan ko yung explanation ni Coco. Oo. Coco said actually hindi kailang mag-war. Yung kay Tito Soto daw medyo wala na yan. The rule now is diretso na pwede. Pero it's a dating prerogative yun, of- dating Senate President din yun, Yeah, pero ang argument ni Coco Pimentel is that iba na yung procedure ngayon. Pwede mo na i-diretso. Okay. Kasi tatagal pa yan kung lalagay mo sa Committee on Rules, pwede i-dribble na naman yan. Second round dribble na naman. Pwede na daw i-diretso. Basically, this is all on cheese talaga at this Ang point. problema, sabi ni Cheese, hindi ko alam yan. No, hindi ko alam na may mga ganyang rules. Sinabi niya. Oh my God, Kasama ka sa impeachment ni Corona Di ba? Alam mo yan Ang tagal mong senador Tapos ba't mo sasabihin hindi mo alam yan? Gusto ko malaman, ano ang motivation ni Cheese para gawin to? How much of it is staying as Senate President? How much is fear of the Dutertes? How much, anong pinaka-motivation May niya? sagot ka Baka ba? all of the above. Parang ako magtanong yun. He's copying yung style ko. Ikaw, Mark, anong basa mo dyan? Nalilito din ako. Ginagamit mo rin kami para sa content mo. Nalilito din ako. Hindi ko alam ilang Right. percent niyan yung sa Duterte, ilang percent niyan yung sa gusto ng Pangulo, ilang percent niyan yung sa... No. Alam mo- Baka all of the above. Alam mo, tingin ko talaga, kung si BBM did have a stronger position on this, one way or the other, stronger position and statements, I think lalong either mag-gravitate towards sa kanya yung mga senador, that's sa alyansa, versus what's happening now na dahil hindi nila nakikita yung leadership na hinahanap nila, then they could gravitate easily to the Duterte camp with the 6 na, di ba? 6 ba? 6 Yeah. solid block ng mga Duterte supporters to DDS. 2-3 na lang, tapos na, di ba? Tatlo na lang. Tapos na. And it's so easy to sway some of these senators, especially with BBM always pulling back. I know the separation. That was our of powers. criticism, di ba? Yeah. But I want to ask you, okay, let's try to strongman. Let's say if you're BBM, what would be the rational reason for you not to press the point, even behind the scenes, Yeah. Okay, for more Separate kasi ang executive tsaka legislative. Yun nga, like, Kaya okay. wala akong support Kasi dyan, ang basa namin, even behind the scenes, is also not clear. Right? Okay. So even behind the scenes daw, hindi klaro. So why would BBM be so non-committal even behind the scenes? Yeah, Assuming yun ang point. So, Una ay baka may mga veiled threats or not so veiled threats na yung nag-mobilize ng 1 million daw sa Luneta ay baka mag-mobilize uli, pero this time ay hindi na sa Luneta. No, yun yung isa. Lalo na, natitreten sila dahil nung nakaraang midterm election, marami sa mga sundalo ay hindi bumoto sa administrasyon.
No? So, yan. Digong nanalo sa media and Yeah. military. Yeah. Media. And military. Oo, 50,000 bumoto. No, yun yung Wow. yun- That was- Ikalawa, yeah. baka ayaw nila ng embarrassment na pag nagkaroon ng botohan ay matatalo yung impeachment. Kung malilink sa kanila yung impeachment, parang ayaw nila na dagdag yan dun sa midterm election. loss for No? So parang double knockdown. Para ma-double whammy sila, di ba? At ikatlo, baka confused lang. No, yung hindi alam Wala kang strategy. Baka all of the above na naman. Wala kang Ayan na naman tayo parang All rebound. of the above, Dahil wala yeah. kang strategy, ayun, naging support. Yeah. Sabog. Di ba? Oo. Dahil wala kang strong position, confusing yung position. Di ba? Yun yung, sa panahon ng gera, you have to be decisive. Yeah. Di ba? I'll say- Existential to Existential, survival battle, tapos neither here nor there. So, Sir Ronald, actually, I without giving away too much, I talked to someone that supposedly understands BBM having worked. Parang ang read ko, hindi nila ginamit internet, pero parang collapse into himself ang dating, parang shell shock siya, parang ganun. Again, I'm just being totally like, terms. parang hindi lang, parang since yung things escalated after ICC yung arrest and pagbaba all, ng kanyang approval parang ratings. ano daw, na ano siya parang nag-collapse into himself medyo nag-shell shock siya So, Pero may element of a strategy ka nakikita. Yung interview niya kay Tonying. Na nagpapakita siya ng empathy, self-critical siya. Yeah. Sabi niya ay willing akong katakutan. Yeah. No? May ganung element ng gusto niya magbago. Tapos binanggit din niya ang cabinet revamp, na reset. So yung interview ni Tonying na yon, medyo parang nakikita mo ay merong pag-a-adjust sa narrative. May pag-a-adjust sa messaging. Pero hindi kasi sapat yung messaging Kailangan meron May kang action. substance. Doon Yeah. papasok yung revamp at saka yung ano ba yung kanyang reform agenda? Ano ba yung kanyang sinasabi sa mga SONA na hindi nagagawa? So nakikita mo, from messaging to substance, merong elements of a gap. restart. Yeah. Ang problema, since then, nagbago. No? Kaya matanong ko lang, I was expecting dun sa interview niya, walang kahit na anong mention ng Mindanao Kasi to think na doon ka pinakamahina, doon ka na, maybe you would give more attention to Mindanao or... Well, inaasahan ko dun sa susunod na substance after revamp, yun yung kanyang platform. Yun yung kanyang reform agenda. Halimbawa, 3 days ago, for the first time in 3 years, minute niya ang mga labor groups. Hindi niya ginagawa yan. Yeah. For the first time That's a good in 3 observation. years, or even longer, dahil That's a good 1989 yung observation. first time nagkaroon tayo ng minimum wage law. Right. Ba, pumasa in third reading. Yung 200 200 peso wage Yeah. increase. Yeah. Diba? Oo. Yung ganun. Parang, ito Bilis ay pala. elements of a reform agenda. Biglang bilis, Diba? oo. Inaasahan ko na dyan magiging bahagi yung Mindanao. No? Yung mga big ticket projects na nabinbid. Tsaka yung agriculture, Oo. yung mga subsidies, 20 pesos kada kilo. Dahil ang Mindanao, mining area yan, di ba? Correct. Napakayaman yan, no? Compared sa Luzon, no? Understated yung yaman ng Mindanao. So, i-harness mo yan, no? Pero dapat makinabang yung Mindanaoans. No? Halimbawa, yung geothermal, napakaraming geothermal sa Mindanao, pero ginagamit yan for the Visayas and Luzon. Di ba? Tapos sa Mindanao, napaka-unstable ng source of electricity. So doon nagagalit yung mga Mindanaoan. Teka, dito lang gagaling yung yaman ng bansa, tapos kami mahirap. At saka food basket din Etc. sila. Di ba? Kami Kami ang gutom. So, inaasahan ko na later on, no, after nitong kanyang statement sa rice, statement niya sa wages, isusunod niya yung Mindanao. Pero, ayun na, parang kinakapos no? Kasi yung mga Duterte ngayon, they're busy trying to win over Luzon naman. Kasi dito sila... on the offensive na sila, di ba? Yeah. Offensive na sila dito. Kasi Right. sila sa baba Exactly. Hindi, kaya nga, ikaw, Chris, do you think there's even a chance for BBM to win back people in Mindanao? Parang, feeling ko better focus on Visayas Pero, realistically. I don't know, I think at this point, the strategy of the Duterte is to divide the country between North and South. Yun na talaga lumalabas. Na they succeeded. And to be able to do it nga, I think tama si Ronald kailangan mo ngayon action Action with the right messaging attached to the action.
I like the 20 peso kilo rice, although I think it's nakakatulong yun. Ang ganda ng messaging. How did he do it? Questionable. Pero at least kaya niya sabihin na nagawa niya. Napangako ko, nagawa ko, ito na. Wala ka na mabatbat dun eh. Ang problema doon sa 20 peso kilo rice, in the present framework, unsustainable. Yes. Bakit? Yeah. Isa-subsidize mo yan ng 14 pesos. Yes. Yun ang problema. Pero pwede mong gawin yan kung ayusin mo ang Bureau of Customs. Oh, yun. Kaya mataas ang presyo, Yeah. ang presyo ng rice because of smuggling, no? Yeah. Because of corruption, Yeah. no? Yun lang eh. Customs lang. Customs lang ayusin mo, no? Bakit yung mga lumang customs officials? Andiyan pa rin Yeah. sila. Yung source ng problema. 'Di ba? Hindi mo kinakailangan maging matalino para ayusin ang Bureau of Customs. 'Di ba? Yun na nga, di ba? Hindi mo kailangan maging matalino. Pero bakit hindi na nasa-solve yung problema ng customs? Na kahit tagal-tagal na, kahit na ilang presidente na dumaan, hindi nasa-solve. Ibig sabihin, they can fight back and give you help. Bigyan nila sa amin So, yan ni pili Mark. ka kasi ng ano eh. You Bigyan nila choose sa your amin ni Mark battles. yan, no? Ayusin namin yan. Ayusin namin yan, no? Parang gusto ko yung ganyan na. Pwede rin ako tumulong. Baka naman. 100% yung problema ng rice, dyan nag-emanate. Yeah. Yung problema ng marami natin, dyan nag-emanate. Diba? Oo. Yung drugs, saan nangagaling ang drugs? Oo. Pagpasok sa ating customs. Sinong protector Oo. nun? Papatayin mo yung mga user, papatayin mo yung mga pusher. Hindi masusolusyonan ng drugs dahil papasok pa rin ng papasok. Bakit papasok ng papasok? BOC, Bureau of Customs. Yeah. But is that a low-hanging fruit? Kasi, Sir Ronald, and I think all of us... Definitely, a very significant low-hanging fruit. Yeah, but a very difficult low-hanging fruit to Hindi na siya low-hanging. Mid-hanging na siya. Kailangan lang naman Okay, dyan. mid-hanging fruit. Kailangan lang naman dyan. Heads should roll. Hindi ko sinasabi literally, ha? Hindi ko sinasabi literally, ha? Figuratively. Duterte nga, napa-ICC. Natuwa sana ako sa'yo eh. Kaya kung kaya. Kaya kong kaya. So, dun sa sinasabi nga, like, for example, with BBM right now, nga, weak yung messaging niya, pero tingin ko naman mukhang kahit sa impeachment, hindi nga siya sangayon. Or maybe nga because it's not within the executive department's jurisdiction to meddle with Senate and Congress. Sa ating political system, we have a very strong president. Yeah. I understand. Kahit may separation of powers, in the real world. Yes. So I understand. Pero in the framework, parang dapat talaga wala siyang ginagawa doon. So is it possible na, kaya sinasabi niya wala siyang paki sa impeachment, dahil nga hindi naman niya talaga yung jurisdiction. Hindi niya wala siyang pake. Sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Dapat, ano lang siya. Right, but Mali whenever eh. tinatanong sa kanya, ba't di mo itulak na sabi, hindi nga naman talaga yun ang trabaho ng executive eh. But Yun saan lang sinabi niya. Meaning- Okay ako dyan. Hindi mo na kailangan sabihin, ayaw ko yan. Yung mga just tao say, ko, wala akong pake yung mga dyan. tao ko, walang sumuporta dyan. Diba? Sabi niya, Nilaglag pa niya si yung Romualdez. anak ko hindi sumuporta. Anak na yung Diba? nag-sign ng ano eh. Huwag mo na sabihin Dude, yun. yeah, Sabihin mo mali na lang, yun, mali yun. ay, may separation of powers, bahala na sila dyan. Mali Tapos. yan. Pero sinabi naman yung niya ng isang press secretary niya si Claire Castro. Sinabi naman yun na talagang may separation of powers. My point is this, is it possible that he's doing that because yung kanyang within his jurisdiction ay yung pagsampa ng kaso kay VP Sara tungkol doon sa grave threats, yung plunder case. Those are separate and within the power of the Hindi, president. mauunawaan ko naman yung kanyang posisyon last year na ayaw niya na yung presidente pinapa-impeach yung vice president. Malinaw naman yung public posturing niya. Yeah. Diba? Pero 260 congressmen yung pumirma sa impeachment. Nauuna yung kanyang anak. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko mga They kaalyado risk yan. themselves. No, hindi They ko risk kaalyado themselves, yan. brother. Wala akong kakampi na nag-participate dyan sa impeachment. Medyo mahirap ipaliwanag yun. Sabi ng anak mo, yung lolo ko, ipapahukay at itatapon sa West Philippine Sea. Pwede bang hindi ako bumoto rito? Di ba? So, medyo may dissonance yung message ng tatay at saka message ng anak at saka pinsan. Ang mas mabuti, sabihin na lang yung sinasabi mo, separate branch yan, separate ako, wala akong kinalaman dyan, tapos. Dinagdagan. Not make a statement Dinagdagan either way. Dinagdagan yung statement. Hindi, kaya ako, I read that shell shock idea eh. No. Kasi yung shell shock ka, you'll just say anything to survive, right? Parang, di ba? Like, it's like in sport, di ba? You're in DZ ka na, and then, or like parang, di ba, MMA, di ba?
medyo muntik ka naman knockout, you're just throwing stuff lang to survive, di ba? Naglalakad na siya ngayon sa mga malls. MRT, no? Bus carousel, di ba? Ginagawa niya lahat. So, let's talk about Vince Dizon. Let's ito, talk about Vince Dizon Yung because host this kasi is all natin, Vince Dizon shadow stuff. boxer eh. Kaya yung sinasabi niya kanina, shadow boxing yan eh. Oo. Pero mahina daw yung sipa ko. So, sabi ko, try natin. Diba, Sir Ronald, speaking of that, yung bata mo, si Vince Dizon, he's doing well. He's doing well at least in terms of PR. I mean, he's doing very well. Yeah, dahil parang siya lang nakikita na cabinet member. Hindi, nagsimula siya, low-hanging fruits, kabisado niya na kailangan Alam niya lahat ng messaging yan. Pero at the same time, ngayon pumapasok siya sa substance. Yung mga big ticket projects. Exactly. In yung fairness. mga subway, di ba? In fairness. Yung Naiya. naiya, yung mga, yan, di ba? Bilib na bilib sa kanya si Ramon Ang, di ba? So, nagbabago siya. Nagsimula siya sa low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng major effort, pero gusto na makita ng tao, may ginagawa ka. No, may ginagawa ka. To give him so Political capital, correct. First month, nakaka 2.5 months pa lang siya sa gobyerno. Pero siya na yung pinakamarkado. Di ba? So, that's how you do it. Kailangan makita ng tao na yung mga cabinet secretary mo nandun sa kalsada. May ginagawa at dinidepensahan yung presidente. Di ba? Bagong-bago lang siya, nakaladkad niya sa MRT, yung presidente. Di ba? Nasama niya sa bus carousel. Dahil meron siyang proposal. Di ba? May proposal siya. May initiative siya. Boss, gawin natin ito. Kagwapo ka rito, di ba? Boss, consistent ito sa isang reform agenda. Boss, di ba yung ganun eh. Hindi mo nakikita sa karamihan, if not all, ng mga cabinet secretaries yun. Di ba? Because nag-work siya kay Digong eh. So he knows how it works. He worked during Digong. He was the czar during COVID. Alam niya eh. Yeah, he's a pro. Hindi lang sa'yo nag-work kay Digong na matagal. Diba? Tahimik na lang ako eh. So he knows his stuff, yeah. Sa 3 years ni President Marcos, Sir Ronald. nakita ko siya nag-work doon sa Pasig Esplanade. Correct. Magaling talaga. Sa Pasig Esplanade. Yeah, it's his idea. Okay. Kala ko siya. Yung natanggal, nalipat pala si Ako Sam. Yung doon, umingay nun. After nun, yung ibang projects kasi parang wala masyado, hindi siya nagba-viral. Kung hindi nagba-viral, hindi nalalaman ng tao. Ang feeling ng ibang tao, wala kang ginagawa. Exactly. Yun yung sinasabing saturation You just have to be in the news. Magaling yung social media team niya, di ba? Lagi siyang nandun, meron siyang TikTok, etc. Ganun. At, inuulit ko, siya yung pinakabago sa cabinet. Which maybe could be kind of a sign of things to come if ever totoong revamp ang gagawin. Kasi, di ba Sir Ronald, like, mga revamp lang nakita natin so far. Like DFA, I don't know, SEC. Binalik nga uli. Ay, hindi pa pala siya tanggal. Yun pa, di ba? Yung mga ganun. Tapos iba, pinalit lang from energy to environment. Pero syempre, pag got issues, that's DA, pwede finance, pwede NEDA, or economic cluster. Exactly. Diba? You would imagine that Pero hindi yun ang ginalaw. Walang nangyari. Sir Ronald, do you think just remove, maybe U6, tanggalin U6, that could work? Dapat. Kasi dahil sinabi ni Bersamin na baka nabiyak yung unit team, marami pa diyang mga mortal na kaaway mo ng mga DDS. Nasa loob pa. Diba? Nasa GOCC, nasa mga USEC, ASEC, etc. No? So, Purge kailangan talaga, earlier pa, nag-revamp na, nag-purging na. No? Ikalawa, nung nagkakaroon ka ng crisis of relevance, mababa yung approval ratings, nag-aaway-aaway yung mga tao mo, dapat mag-assert ka ng leadership at saka control. Revamp, di ba? Right. Tapos ngayon, ikatlo, dito sa midterm na disaster na dapat na-sweep mo. Dahil diyan ka pinakamalakas eh. No? Maganda yung kanyang interview kay Tonying, pero medyo nabitin na naman. No? So, in fairness, from what I hear, there could be more of that. There could be more of those kinds of podcast style. Vince Dizon types na pero sana, hindi yung less of the tatanggalin si Altila, tatanggalin yung PCUP, yung iba nga, hindi alam, may opisina pala. Tatanggalin yung special concerns. Sabi nila, ano yun? Ako, basta wala lang, ito lang wag lang sana bagong logo na naman. Ang worry ko, parang bagong, hindi na, iba yun eh. Hindi na siya hanging fruit, iba na yan. Diba? Bagong logo na naman, di ba? Parang, kasi mga ibang departments sa tatahimik eh. O yan, tourism. Yan dapat maingay eh.
Bakit sila mag-iingay? Yung target nila na 8 million, naging 5 million na tourist, di ba? Hindi sila makapag-ingay, di ba? Ayun tayo. Okay, last point bago umalis si Sir Ronald. Sir Ronald, kamusta naman ang pink movement natin sa kabila? Do you think we might see elements of Well, nabuhayan sila dito sa impeachment, no? So after their victory, unprecedented victory sa midterm, ngayon, no? Palusob sila, no? The Jericho March, no? Dito sa Old Testament. dito sa Senado, di ba? Nag-press con sila kahapon, tapos may mga picket ngayon, merong vigil going into sa June 11, no? At whatever man maging resulta, meron silang momentum. Ang mahalaga kasi yung momentum di ba? Mahalaga yung momentum mahalagang momentum? Sorry, I'm just distracted by this picture. Tinabi yung picture ni Jesus Cadera at Salvador Panelo. Ang caption, add 5 years to cheese, you will get Sal Panelo. Actually, tingnan mo! Medyo kamukha nga sila pag tinabi mo. I'm sorry, na-distract lang ako. Ikaw, Mark, what should Nagpapayos di ba na kilay si Sal? Kilay lang. Iba yatang inayos ni ano. Ikaw, Mark, anong basa mo sa... You think Riza is doing well in terms of public positioning? Leading the opposition, last midterms, yung sa Senate, she's doing 10 out of 10. Terrific job. I think ang challenge... Ako nga, 8 out of 10 lang. Gusto mo pa ko yung... Sige, okay lang. Go. Ito lang inisip ko, Sec Ronald. I also ask Richard. Kasi maganda mailagay sa tao, what would our President Risa Hontiveros, what would our Risa Hontiveros presidency look like? Siguro yun ang hindi pa klaro sa tao. Anong difference pag si Risa yung nasa Malacanang? What changes, what progressive issues will we have? Anong magbabago pagdating sa mga labor, sa economy, sa ano. So, yun ang I think mas maganda ma-define kung anong magiging itsura. Right. What would differentiate her from for example, even sa mga kampi niya, from Lenny, from Pam, lahat sila capable naman, lahat sila pwede sila mag-level up, mag-level up. Pero kumbaga, pag Risa ang kinuha mo, anong difference niya? Anong makukuha mong iba kumpara doon sa ibang mga... Kaya pala, Mark, many people like, you never answer really, you just ask more questions. Magaling. I'm very impressed. Kaya safe ka talaga, no? Parang sagot, malaking tanong po yan, magandang tanong po yan. Very good question. But I see what you said. That was a good point. Kristen, as the Andrew Tate of the Philippines, what do you think about Risa positioning herself as a potential leader of the opposition? Like, if she wants to position herself as presidentiable, anong mga elements na dapat makita? Well, to begin with, nakikita mo na nga ginagawa na nga niya yung mga bagay na yun. Right. Have you seen her statements, pronouncements niya Right. on certain issues, especially with the impeachment? Yung mga ginagawa niya yun is already trying to give people a glimpse kung ano ba talaga ang posible pag makakita ka ng Risa Hontiveros as potential candidate for president. Yeah. Kasi ginagawa na nga ni VP Sara yun, di ba? Correct. Nag-make siya ng mga speeches or mga press con tungkol sa mga iba't ibang mga bagay na wala nang talagang kinalalaman sa kanyang opisina. Wait, Sara Duterte has speeches? Yeah. Wala. I'm sorry. Meron siyang rant. Okay. yun. Yun, nakita ko eh. So, Ingat lang, masculinity. So magandang ginagawa ni Risa right now. I think she has to continue doing that and she has to really come out in the forefront right now without the declarations. Kung may de-declare muna, kung Of course. sinabi lang yan, everything is possible. Bukas lang siya. Yes. Yeah. And at the same time kasi you've got Bam Aquino, who is the number one on the opposition na tumakbo na nanalo. Mataas yung votes niya. He could also position himself if he plays his cards right during the Senate in the next 3 years. Next, meron pa yung the Lenny following na malakas pa rin.
yung kay Lenny. Nalalakas pa if Naga, yeah. May lumabas sa survey recently, I don't know who. Hindi, Tangere yan. Whatever. You wanna answer that question? 1% Lenny. Pero again, not that I believe surveys. Hindi, Anyway, it's all BS and I think mo, nagpalabas nun yung mga DDS para somehow itulak ulit si Lenny para magkagulo. Gusto nila sila lang mag... Yes, parang ganun yan versus having somebody else. Kasi I think you have certain candidates that have a possibility. Unless BBM does something different, Alianza is practically dead. Okay, on that very mortal... on that whatever note, I don't want to say anything more. Thank you so much. Parang hindi mo ako tinanong bago ka nag-thank you. Hindi, kasi parang kailangan... Parang morbid na nga. Nadagdagan mo pa, di ba, Sir Ron? On that, just to end this on a more politically correct but still morbid note, thank you so much for joining us for this latest episode ng RRMMCC, like whatever, lahat ito. Whatever itong episode na, thank you so much and we hope tuloy-tuloy ang voter education series natin kahit tapos ng election dahil a bigger election is already in motion. Maraming salamat and talk to you soon.